Hello guys! Magluluto ako ngayon ng sambusa. Una nilagyan ko ng konting ghee, nilagay ko yung giniling na baka. Hinalo-halo ko lang siya, tapos tinakpan ko siya. After 5 minutes, balikan natin kasi maluluto na yan. After 5 minutes, ito na, luto na siya. I-set aside lang natin, lagyan natin ng konting sibuyas at saka bawang. Paghaluin at paglalabas na yung aroma, ihalo na rin natin isali yung giniling na baka. After ng halo, lagyan natin ng fresh vegetables. Ayan na. Lagyan natin siya ng mixed vegetables. Paghaluin, timplahan, black pepper, asin, onion powder. Haluin na naman natin ulit. Takpan natin sa mahinang apoy 5 minutes para maluto yung mga gulay natin. After 5 minutes, lutong-luto na siya. So, hanguin na natin siya at palamigin. Ready na yan mamaya sa pagbalot. So, dito naman sa manok, minarinate ko siya 1 oras. Asin, paminta, black pepper, bawang, at saka tomato paste at lemon. Ito naman yung wrapper ng sambusa. Ganyan siya, pero ang gagawin natin, isa-isahin natin kasi nagdidikitan yan. O, pag dito na tayo, babalutin na natin yung sambusa natin. Ang ginawa ko, nag-form lang ako dito ng triangle. Pag naka-form na ako ng triangle, nilagay ko na yung niluto natin kanina. So, ang ginawa ko, pinuno ko siya na hindi naman masyadong puno, yung sakto lang. Yung mabalot pa natin ng maayos. Pag na-form na, ayan na, nandyan na yung nilagay natin sa loob. Ganon pa rin, iikot-ikot mo lang siya, i-form mo siya ng triangle. After sa dulo may naiwan, ang gagawin natin, kasi hindi yan siya mako-close, kumuha ako ng corn flour, kung wala cornstarch. Nilagyan ko siya ng kunting tubig, tinunaw ko siya, at idikit natin siya dyan. Lagyan natin siya ng konti, ayan na, dikit na dikit na. O, pag may konting butas naman, nilagyan ko lang siya ng konti, ayun na, sarado na siya. Yan na, dito naman tayo sa isang flavor na cheese. Ang ginamit ko is crab. Ayan na yung natapos natin sa vegetables dito. Hiniwa ko siya ng maliliit. Ganyan lang nahiwa yung gusto ko. So, ang ginawa ko, itong wrapper na to, hinati ko lang siya sa isa. Ayan na yung resulta. So, ayan. Ayan lang, pinaikot ko lang siya. Hanggang matapos at pagdating sa dulo, ang gagawin natin, pisil-pisilin mo lang at lagyan mo ng corn flour sa dulo. Ayan na, tapos na yung cheese flavor natin. Tapos ito lang yung itatry natin kasi yung iba ilagay natin sa rep. Kasi may iba tayong ulam. May chicken tayo. Yung macaroni, ganun pa rin yung process. Tomato paste, kamatis, asin, paminta, binlen na kamatis, ayan lang. Tapos ito na yung manok, ready na lagay natin sa oven sa 200 degrees Celsius. After nyan, ito na, check natin yung macaroni. So, luto na siya. Lutong-luto na, pwede na, pero takpan muna natin, mamaya sabay natin lahat. After nyan, dito, pinrito ko na yung sambusa natin. Try natin kung masarap ba to. Pero sure ako masarap kasi ako yung gumawa eh. So, ayan na. Anim-anim lang. Check natin yung manok. O, lutong-luto na. Both sides yan. Binaliktad ko na rin. Dito na tayo sa mesa ang salata natin. Ito, yung sambusa natin. Cheese and vegetable flavor. Ito, yung chicken natin. Napaka-juicy at napaka-crispy niyan. At saka yung chicken oil, ang sarap. At saka syempre, ito yung macaroni natin na hindi talaga mawawala kasi alternative sa rice nila. Ayan na. So, ready na yung lunch natin. So, hanggang sa muli.